May mga isla sa mundo na sobrang kakaiba. Yung tipong bigla na lang lumilitaw, tapos bigla ring nawawala. Parang hindi totoo, pero nangyayari talaga. Sa video na ito, aalamin natin ang 15 isla na naranasan ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Number 15. Zalzala sa Pakistan. Noong umaga ng September 24, 2013, tinamaan ng malakas na lindol ang Balochistan. Umabot ito sa 7.7 magnitude, maraming namatay, mahigit 800 na tao, at maraming lugar ang nasira. Pero hindi lang iyon ang nangyari. Sa dagat malapit sa Gwadar, may biglang pagbabago sa ilalim ng tubig. Sa loob ng maraming taon naiipon ng putik na may methane gas. Dahil sa lindol bigla itong umangat. Ilang oras lang matapos ang lindol, may lumitaw na isla. Ang mga mangingisda ang unang nakakita nito. Isang isla na parang oval ang hugis, mga 20 meters ang taas at 150 meters ang haba. Kulay abo, gawa sa putik at bato. Tinawag nila itong Zalzala, ibig sabihin bundok mula sa lindol. Nakunan pa ito ng NASA sa satellite. Kitang-kita ang bagong lupa na umangat mula sa dagat. Ayon sa mga scientists, isa itong mud volcano. Hindi nagtagal naging tourist spot pa ito. May mga taong nagbabayad para lang makita ito ng malapitan. Pero sa kabila nito, alam na ng mga expert na hindi ito magtatagal. Sa loob lang ng isang buwan, lumubog ito ng 3 meters. Pagsapit ng 2016, halos hindi na ito makita kapag mataas ang tubig. At noong 2019, bakas na lang nito ang makikita sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, nabuo ito sa loob ng ilang oras at nawala rin sa loob ng ilang taon. Number 14. Sholan Island sa Red Sea, Yemen. Matagal nang tahimik ang lugar pagdating sa volcanic activity, kaya walang inaasahan ng mga tao na may mangyayari. Ang lugar na ito ay bahagi ng Zubair Archipelago. Nasa pagitan ito ng African at Arabian tectonic plates na unti-unting naghihiwalay. Pero noong December 2011 may kakaibang nangyari. Napansin ng mga mangingisda na parang kumukulo ang dagat. May usok na umaangat at may mga bato na tumatalsik. Ang nangyayari, may magma na umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Pagdating nito sa tubig, sumasabog ito. Paulit-ulit itong nangyari. At sa bawat pagsabog, may mga bato na naiipon sa ibabaw. Sa loob lang ng wala pang isang buwan pagsapit ng January 2012, buo na ang isla. May lapad na humigit 500 meters at haba na 700 meters. Tinawag itong Sholan Island. Ipinangalan sa isa sa mga unang mangingisdang nakakita nito. Ayon sa mga scientist mula sa King Abdullah University of Science and Technology, ang pagsabog ay galing sa isang malaking bitak sa ilalim ng lupa na may habang humigit 10 kilometers. Yung nakikita mong isla ay maliit na bahagi lang ng mas malaking nangyayari sa ilalim ng lupa. Pero hindi ito nanatiling pareho. Sa loob ng 2 years, nabawasan ang laki nito ng 30% dahil sa alon. Hanggang ngayon, unti-unti pa rin itong kinakain ng dagat. Nandyan pa rin ang isla pero mas maliit na. Isang paalala na ang lupa sa ilalim ng dagat ay buhay at gumagalaw. Number 13. Fukutoku Okanoba sa Japan. Noong August 13, 2021, bandang alas 6 ng umaga, sumabog ang isang underwater volcano. Matatagpuan ito mga 25 meters sa ilalim ng tubig at mga 60 kilometers mula sa Iwo Jima. Hindi ito unang beses na sumabog ang volcano na ito. Marami na itong beses na lumikha ng maliit na isla na nawawala rin agad. Pero sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Sa loob lang ng ilang oras, nakita ng satellite ng Japan ang napakalaking usok na umabot sa 19 kilometers ang taas. Umabot ito hanggang sa itaas ng atmosphere at nakaapekto pa sa mga flight sa Pacific. Sa ibabaw ng tubig may nabuo na kakaiba. Isang malaking kumpol ng bato na tinatawag na pumice. Magaan ito at may hangin sa loob kaya lumulutang. Sa loob ng 2 days kumalat ito hanggang 100 kilometers at umabot sa 13 kilometers ang lapad. May bagong isla na lumitaw, may sukat itong humigit 1 kilometer at hugis horseshoe. Makikita pa ang mainit na bato at ang tubig sa paligid ay kulay dilaw-berde. Isa ito sa pinakamalaking volcanic eruption ng Japan sa modernong panahon. Pero hindi doon natapos. Yung mga lumulutang na bato naglakbay sa dagat. Sa loob ng ilang buwan, umabot ito sa Ryukyu Islands. Mahigit 1,300 kilometers ang layo. Dahil dito naapektuhan ang mga daungan. Nabara ang mga bangka at nahinto ang pangingisda. Umabot sa 1.6 billion yen ang gastos sa paglilinis. At hindi lang yun, umabot pa ang mga bato hanggang Vietnam at Thailand. Ibig sabihin ang isang pagsabog sa ilalim ng dagat ay nakabuo ng isla.
at nakapagpadala ng mga bato sa iba't ibang bansa. At ang isla sa pagtatapos ng 2021 tuluyan na rin itong nawala. Number 12, Niijima sa Japan. Noong October 21, 2023, may isang underwater volcano na sumabog malapit sa Iwo Jima. Ang lugar na ito ay nasa mga 1,200 kilometers mula sa Tokyo. Sa simula walang masyadong nakapansin dahil normal lang ang ganitong activity sa area. Bahagi ito ng Ring of Fire, isang zone kung saan madalas ang lindol at volcanic eruption. Noong October 30 bandang tanghali, mas lumakas ang pagsabog. Tumalsik ang mga bato ng mahigit 50 metro sa taas. Unti-unting may nabuo na isla. Sa unang tingin maliit pa lang ito. Mga 100 metro ang laki. Napapalibutan ng kakaibang kulay ng tubig at may usok pa. Tinawag itong Niijima na ang ibig sabihin ay New Island. Nakunan ito ng satellite ng NASA noong November 3 at muli ng European Space Agency noong November 27. Sa loob lang ng ilang linggo, lumaki ito mula 100 meters hanggang umabot sa 500 meters. Ayon sa mga researcher mula sa University of Tokyo, kahawig ito ng isang eruption noong 2022 sa parehong lugar. At ang Iwo Jima mismo ay unti-unti ring lumalaki sa paglipas ng panahon. Pero ang tanong, tatagal ba ito? Kung solid ang bato may chance na manatili. Kung malambot at tabulang, mabilis itong mawawala. Sa drone footage, makikita na halo ang lupa, may matitigas na bahagi at may malalambot na unti-unting kinakain ng alon. Pagsapit ng early 2024, nagsimula na itong lumiit. Number 11, Home Reef sa Tonga. May mga bulkan na gumagawa ng isla, pero mabilis din itong nawawala. Pero sa Home Reef, paulit-ulit na nabubuo ang isla. Nagkaroon na ito ng isla noong 1984 at 2006, pero parehong nawala. Noong September 10, 2022, napansin ng NASA ang pagbabago sa kulay ng tubig, senyales ng pagsabog. Ilang araw lang, may bagong isla ng lumitaw. Pagsapit ng October, umabot ito sa humigit 24 acres ang laki. Isang lugar ito na paulit-ulit gumagawa ng isla at paulit-ulit din itong nawawala. Sa pag-aaral ng Geological Services of Tonga, umabot sa humigit 50 feet ang taas ng isla mula sa dagat. Napansin din nila na may lumalabas na delikadong gas, kaya nagbigay sila ng babala sa mga barko na huwag lumapit. Ang kaibahan ng pagsabog na ito ay ang lumabas mula sa bulkan. Batay sa impormasyon mula sa TerraSAR X, nabuo ang isla sa paligid ng matigas na lava, kaya hindi ito madaling sirain ng alon kumpara sa malambot na abo. Nang ikumpara ito sa ibang isla, napansin na ang Home Reef ay 13 times na mas mabagal ang pagguho kumpara sa isang isla noong 2019. Ibig sabihin nakadepende sa lumabas mula sa bulkan kung tatagal ang isla. Dagdag pa dito, nagkaroon pa ng panibagong eruption mula September hanggang November 2023. Mas nadagdagan ang laki ng isla at hanggang 2025, nandyan pa rin ito at lumalaki tuwing may pagputok. Number 10, Hunga-Tonga Hunga Haapay sa Tonga. Noong December 2014, nagising ang isang bulkan sa Tonga. Sumabog ito at naglabas ng abo na umabot sa 9 kilometers ang taas. Dahil dito naapektuhan ang mga flight sa South Pacific. Pagkatapos tumigil ang pagsabog noong January 2015, may naiwan na bago. Sa pagitan ng dalawang isla, Hunga-Tonga at Hunga Haapay, may nabuo na bagong lupa. May sukat itong humigit 1.9 kilometers at taas na 120 meters. Sa simula, iniisip ng mga scientist na mabilis lang itong mawawala. Karaniwan kasi, ang ganitong isla ay nawawala sa loob ng isang taon. Pero sa kabila nito, iba ang nangyari. Hindi ito agad nawala. Unti-unting tumigas ang lupa dahil sa init sa loob, kaya naging mas matibay. Ito ang dahilan kung bakit mas tumagal ito. Noong 2017, sinabi ng mga scientist ng NASA na pwede itong tumagal ng 6 hanggang 30 years. Sinubaybayan nila ito gamit ang satellite buwan-buwan. May isa pang dahilan kung bakit interesado ang NASA. Ang itsura ng isla ay kahawig ng mga structure na nakikita sa Mars. Ibig sabihin, pwede itong makatulong para maintindihan kung ano ang nangyari sa Mars noon. Noong bumisita ang mga researcher noong 2018 at 2019, may nakita silang kakaiba. Sa halip na puro abo, may makapal na putik na lumalabas mula sa loob ng bulkan. At nagsimula na ring tumubo ang mga halaman sa paligid. Ang isang isla na inaasahang mawawala agad, unti-unting nagiging isang lugar na may buhay. Tumagal ang isla ng 7 years pero noong January 15, 2022, yung parehong bulkan na bumuo dito, siya ring sumira nito. Ito ang naging pinakamalakas na eruption sa 21st century. Ang lakas nito ay tinatayang katumbas ng higit 100 Hiroshima bombs. Ang shockwave ay umikot sa buong mundo ng 2 beses at nagdulot ito ng tsunami sa Pacific.
at ang isla tuluyan din itong nawala. Wala nang babalikan ang mga scientist na babalik sana para mag-research at ang 7 taon na pag-aaral nawala sa loob lang ng isang hapon. Number 9. Bogoslov Island sa Bering Sea. May isang isla na parang hindi makapagdesisyon kung ano ang itsura nito. Ito ang Bogoslov Island. Nagsimula itong lumitaw noong 1796 at mula noon paulit-ulit itong nagbabago. May bagong lupa na lumalabas, may nawawala at may nabubuo ulit. Ang pangalan nito ay galing sa salitang Bogoslov na ibig sabihin ay theologian. Pinangalanan ito dahil lumitaw ito noong May 18 kasabay ng isang religious event. Sa loob ng maraming taon, sunod-sunod ang eruptions. Sa bawat pagsabog, may bagong bahagi ng isla na nabubuo at may bahagi ring nawawala. Isang bahagi ng isla na tinatawag na Castle Rock ay galing pa sa unang eruption noong 1796. At may isa pang bahagi na nabuo noong 1992. Ang isla na ito ay parang paulit-ulit na binubuo at sinisira. Kaya nung dumating ang mga explorer noon, iba-iba ang mapa nila dahil nagbabago ang isla sa bawat pagbisita. Noong December 20, 2016, nagsimula ang isa sa pinakamalakas na eruption nito. Napansin ito ng mga piloto at agad na inireport. Sa loob ng 9 months, mahigit 70 eruptions ang nangyari. Walang monitoring station sa lugar. Kaya minonitor ito ng Alaska Volcano Observatory gamit ang satellite at sensors. Ang abo mula sa pagsabog umabot sa 10 kilometers ang taas. Naapektuhan ang air traffic sa North Pacific at umabot ang abo hanggang sa isang komunidad na 100 kilometers ang layo. May isang ulap pa ng sulfur gas na umabot hanggang Nebraska. At pagsapit ng March 2017, lumaki ang isla ng 3 beses. Mula 71 acres naging 242 acres pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, biglang tumahimik ang lahat. At pumasok ang dagat at unti-unti nitong binawi ang isla. Karamihan ng lupa ay gawa lang sa malambot na abo at debris, kaya madaling tangayin ng alon. Pero mula 2017, nanatiling tahimik ang Bogoslov Island. Bumalik na rin ang wildlife, nagbago ulit ang itsura ng isla pero malinaw na hindi pa ito tapos. Number 8. Lateki sa Tonga. Ito ay kakaiba sa lahat, hindi ito kwento ng isang isla, kundi ng isang lugar na paulit-ulit sinusubukang maging isla. Ang Lateki ay isang seamount, ibig sabihin bundok sa ilalim ng dagat. Kapag tahimik, nasa mga 10 meters lang ito sa ilalim ng tubig. Pero kapag sumabog, umaangat ito at nagiging isla. Naitala na ang activity nito mula pa noong 1781. Noong taon na yon may lumitaw na isla at nawala rin. Naulit ito noong 1851, 1858, 1878 at 1886. Sa bawat pagkakataon, umaangat ang lupa at lumulubog ulit. Noong 1967, alam na ng mga marinero ang lugar na ito. Para sa kanila, ito ay lugar kung saan may isla na lumilitaw at nawawala. Sa eruption na yon may isla na nabuo. Mga 800 meters ang haba at 15 meters ang taas. Pero sa loob lang ng 6 weeks nawala rin ito. Noong 1979, nagkaroon ulit ng eruption. May mga lumulutang na bato na umabot pa hanggang Fiji. May bagong isla ulit at pinangalanan itong Lateki. Nagkaroon pa ng seremony para dito. Pero tulad ng dati, nawala rin ito makalipas ang ilang buwan. Pero noong 1995, may nagbago. Sa halip na abo, mas matigas na bato ang nabuo. Kaya sa pagkakataong ito, tumagal ang isla. Tumagal ito ng 25 years. Ginamit pa ito ng mga scientists para sa pag-aaral. Pero noong 2019, nasira rin ito. May bagong isla na nabuo pero nawala rin sa loob ng 2 months. Ngayon nasa ilalim na ulit ito ng tubig. Mas mababa sa 10 meters. Sa kabuuan, nakagawa na ito ng hindi bababa sa 6 islands mula pa noong 18th century. At lahat ng iyon ay kinuha rin ng dagat. Pareho lang halos ang magma na lumalabas sa bulkan sa loob ng maraming taon. Active pa rin ang lugar. At malamang may panibagong isla na lilitaw ulit. Ang tanong na lang, gaano ito katagal bago mawala? Number 7. Capeliños sa Portugal. Noong September 1957 naman, may kakaibang nangyari sa dagat malapit sa dulo ng Fayal Island sa Azores. Napansin ng mga mangingisda na parang kumukulo ang tubig malapit sa Capeliños Lighthouse. May usok, abo at pagsabog na nanggagaling sa ilalim ng dagat. Pagdating ng September, tuloy-tuloy na ang eruption. May mga pagsabog na nagtapon ng bato at abo hanggang 1 kilometer ang taas. Ayon sa mga scientists, ito ang isa sa unang underwater eruption na naobserbahan mula simula hanggang dulo. Sa loob ng 2 weeks may nabuo na maliit na isla. Tinawag ito ng mga lokal na Ilha Nova. May sukat itong humigit 600 meters at taas na 30 meters. At pagdating ng October,
Lumaki pa ito hanggang 100 meters ang taas. May 3 journalist na pumunta doon para mauna. Nakapaglagay sila ng bandila ng Portugal at agad ding umalis. Pero makalipas lang ang 20 hours na wala ang isla. Hindi pa tapos ang bulkan. Noong November 1957, nagkaroon ulit ng pagputok. At sa pagkakataong ito, yung bagong lupa ay kumonekta na sa mismong Fayal Island. Unti-unting nabuo ang isang bagong bahagi ng lupa, parang extension ng isla. Sa loob ng 13 months, paulit-ulit ang pagsabog at paglabas ng lava. May mga pagkakataon na tahimik, may mga pagkakataon na malakas ang pagsabog. Noong May 12, 1958, nagkaroon ng 450 earthquakes sa loob lang ng ilang oras. Natakot ang mga tao. Akala nila tuluyan ng masisira ang isla. Walang namatay sa mismong erupsyon pero malaki ang epekto sa mga tao. Humigit 2,000 na tao ang inilikas at ang Capeliños Lighthouse natabunan ng abo hanggang sa unang palapag. Dahil dito gumawa ang United States Congress ng batas noong 1958 para tulungan ang mga naapektuhan. Isa sa mga sumuporta dito ay si John F. Kennedy. Mga 1,500 na tao ang lumipat sa Amerika. Nang matapos ang pagputok noong October 1958, lumaki ang isla ng humigit 2.5 square kilometers. Yung bagong bahagi ng lupa ay nandyan pa rin hanggang ngayon. At yung lighthouse, nakatayo pa rin pero hindi na sa gilid ng dagat. Ngayon pwede mo pa itong akyatin at makita ang bahagi ng lupa na dati ay wala pa. Number 6. Nishinoshima sa Japan. Noong 1973, nagkaroon ng eruption at lumaki ang isla. Pagsapit ng 1975, nagsanib ang bagong lupa at ang lumang isla. Pagdating ng 1976, tumigil ulit ang pagputok at sa loob ng 40 years, nanatili itong maliit at tahimik. Isang maliit na isla na halos walang pumapansin. Hanggang sa may mangyari na naman. Noong November 2013, may eroplano ng Japan Maritime Self-Defense Force na nakakita ng usok mula sa dagat malapit sa Nishinoshima. Mga 300 meters lang ang layo nito mula sa isla. Ibig sabihin, may sumasabog na naman sa ilalim ng dagat. Ilang araw lang ang lumipas, may bagong isla ng nabuo. Sa loob ng ilang linggo, dumikit ito sa dating isla. Dito nagsimula ang mabilis na paglaki ng isla. Umagos ang lava sa iba't ibang direksyon, parang dahan-dahang itinutulak palabas ang pampang. Pagsapit ng late 2015, 12 beses na ang laki nito kumpara dati. Mula sa isang maliit na 700 meters, naging halos 2 kilometers ang lapad. At may gitnang bahagi na umabot sa mahigit 140 meters ang taas. Pero hindi pa rin ito tumigil. Nagkaroon pa ng mga eruption noong 2017 at 2018 at lalo pang lumakas noong 2019 hanggang 2020. Sa panahong iyon mas malakas ang magma na nanggaling sa mas malalim na bahagi ng lupa. Naglabas ito ng abo na umabot sa 8 kilometers ang taas. Pagsapit ng 2020, umabot na sa 4 square kilometers ang laki ng isla. May mga ibon na ring tumira dito tulad ng brown boobies at crested terns. Pero sa tuwing may bagong eruption nawawala rin sila. Ayon sa mga Japanese volcanologists, malaki pa ang magma sa ilalim nito, kaya posible pang lumaki ito sa loob ng maraming taon. Number 5. Surtsey sa Iceland. Kilala ng marami ang Surtsey, isang isla na nabuo noong November 1963. Pero may isa pang kwento na hindi masyadong naririnig. May isang bahagi sa ilalim ng dagat na tinawag na Surtla. Ito ang parang kapatid ng Surtsey. Habang nabubuo ang Surtsey, may isa pang pagputok mga 2.5 kilometers mula rito. Unti-unting nabubuo ang isang mataas na bahagi sa ilalim ng dagat at umabot ito sa 100 meters ang taas. Akala ng mga scientist aabot din ito sa ibabaw ng tubig. Pero hindi. Tumigil ang eruption noong January 6, 1964. Makalipas lang ang 9 days. Sa parehong panahon may 2 pang maliit na isla na nabuo malapit sa Surtsey. Ito ang Sirtlingur at Jolnir. Lumabas sila sa ibabaw ng tubig noong 1965 at 1966 pero sa loob lang ng ilang linggo nawala rin ng mga ito dahil hindi lahat ng nabubuong lupa ay nagiging permanenteng isla. Pareho lang ang dagat at ang proseso pero iba-iba ang resulta. Ang Surtsey ay tumagal dahil mas matagal ang eruption at mas maraming lava ang tumigas sa ibabaw kaya nagsilbi itong proteksyon laban sa malalakas na alon ng North Atlantic. Pero ang ibang nabuo tulad ng Surtla, Sirtlingur at Jolnir ay hindi pinalad. Mabilis silang nawala. Ibig sabihin, normal lang mawala ang mga bagong isla. Bihira lang ang tumatagal. Number 4. Mayujinsho sa Japan. Noong September 17, 1952, may mga mangingisda na nakakita ng kakaiba sa dagat. Mga 400 kilometers mula Tokyo. May sumasabog sa ilalim ng tubig.
Ilang araw lang may maliit na isla na lumitaw. Mga 150 meters ang haba at 100 meters ang lapad. Pero mabilis din itong nawala. Noong September 23, may malakas na pagsabog na sumira sa isla. Nagkaroon pa ng 2-meter na tsunami. Nagpadala ng research ship para pag-aralan ng lugar, ang Kayumaru No. 5. Pagdating nila wala na ang isla, pero nagpatuloy pa rin sila sa pag-aaral. Noong September 24 bandang tanghali, biglang sumabog ulit ang bulkan, direkta sa ilalim ng barko. Tumalsik ang mga bato at debris pataas, tumama sa barko, at agad itong nasira at lumubog. Walang nakaligtas. Lahat ng sakay ay namatay. Ito ang isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng marine research sa Japan. Umabot pa ang lakas ng pagsabog hanggang sa Hawaii. Nagpatuloy pa ang eruption hanggang 1953. Paulit-ulit na nabubuo ang isla at paulit-ulit din itong nasisira. Dahil dito nagbago ang paraan ng pagmonitor sa dagat. Mas naging maingat ang mga scientists at hanggang ngayon active pa rin ang bulkan. Pero isang bagay ang sigurado, wala nang direktang lumalapit sa ibabaw nito. Number 3, Ferdinandea sa Mediterranean Sea. Mga 30 kilometers lang ang layo nito mula sa Sicily. Sa ilalim ng dagat, may bulkan na tinatawag na Empedocles. Kapag tahimik, nasa 6 hanggang 9 meters lang ito sa ilalim ng tubig. Kaya delikado para sa mga barko. Hindi ito unang beses na lumitaw. Nakita na ito noong panahon pa ng First Punic War at muli noong 1831, 1846 at 1863. Pero ang pinakasikat na pangyayari ay noong July 1831. Nagsimula ito sa lindol. Ramdam ng mga tao sa southern coast ng Sicily ang pagyanig sa loob ng ilang linggo. Pagdating ng July 4, may usok na lumabas mula sa dagat. Ilang araw lang may isla na nabuo. Pagdating ng August, umabot ito sa 65 meters ang taas at halos 5 kilometers ang paligid. May dalawa pang maliit na lawa sa ibabaw nito. Dito naging komplikado ang lahat. May mga barko mula sa iba't ibang bansa na agad pumunta. Bawat isa gustong angkinin ng isla. Ang Britain ang unang dumating. Si Captain Humphrey Senhouse ng HMS Melville ang naglagay ng bandila at pinangalanan itong Graham Island. Pero hindi lang sila. Ang Kingdom of the Two Sicilies ay nagpadala rin ng barko at pinangalanan itong Ferdinandia. Sumunod ang France, tinawag naman nila itong Julia. At pati ang Spain, nagpakita rin ng interes. Noong December 17, 1831, wala pang 6 months matapos itong lumitaw, nawala ang isla. Tuluyan itong lumubog. Noong 1987, may American pilot pa na nagkamali at inakalang submarine ito at binumbahan. Noong 2000, may mga diver mula Italy na naglagay ng plaque sa ilalim ng dagat na nagsasabing pag-aari ito ng Sicily. Pero ilang buwan lang nawala rin iyon. Ibig sabihin pinagtalunan ng mga bansa ang isla. Pero hindi ito nagtagal para mapakinabangan. Number 1, Anak Krakatau sa Indonesia. Noong August 1883, sumabog ang Krakatoa sa pagitan ng Java at Sumatra. Isa ito sa pinakamalakas na pagsabog sa kasaysayan. Narinig ito hanggang 5,000 kilometers ang layo. Ang pressure wave ay umikot sa mundo ng 4 na beses. Ang sumunod na tsunami ay pumatay ng higit 36,000 na tao. Nang mawala ang abo, halos wala na ang isla. May nabuo na malaking butas sa gitna na napuno ng tubig. Sa loob ng 44 years, wala ng isla roon. Pero hindi doon nagtapos. Noong December 29, 1927, may napansin ulit ang mga mangingisda. May usok at bula sa tubig. Kalaunan may maliit na isla na lumitaw pero nawala rin. Paulit-ulit itong nangyari. Hanggang sa August 11, 1930. Sa pagkakataong ito, mas mabilis lumabas ang lava kaysa sa pagwasak ng dagat. Kaya nabuo ang bagong isla. Tinawag itong Anak Krakatau. Ibig sabihin anak ng Krakatoa. At mula noon patuloy itong lumalaki. Sa loob ng maraming taon, tumataas ito ng humigit 7 to 9 meters bawat taon. Pagsapit ng late 2018, umabot ito sa mahigit 400 meters ang taas. Pero noong December 22, 2018, may nangyaring malala. Bumagsak ang isang malaking bahagi ng bulkan. Humigit 93 million cubic meters ng bato ang gumuho papunta sa dagat. Nagdulot ito ng tsunami na umabot sa 5 metro ang taas. Namatay ang 437 na tao at 1,000 pa ang nasugatan. Matapos nito bumaba ang taas ng isla sa halos 100 meters. Pero hindi ito natigil, agad itong nagsimulang mabuo ulit. Pagsapit ng early 2020s, lumalaki na naman ito. Ipinapakita nito na ang mundo ay patuloy na nagbabago.